Magandang umaga po sa inyong lahat. Update po tayo sa tatlong bagyong minomonitor natin sa loob at labas ng ating bansa ngayong Biyernes ika-25 ng Hulyo taong 2025. Kasalukuyang lumalakas ang bagyong Emong. Huling namata nito sa coastal waters ng Bangar, La Union na may sustained winds na 120 km per hour at gusts na 165 km per hour. Umaabot naman sa 20 km per hour ang paggalaw nito patungo sa Hilagang Silangan. Lubos po nating pinapaalalahanan ng ating mga kababayan na maghanda dahil sa paglakas nito. Signal number 4, kanlurang bahagi ng Ilocos Sur. Hilaga at gitnang bahagi ng La Union, Bangar, Luna, Balawan, Bacnotan, San Juan, City of San Fernando, Bawang, Sudipen, Santo Tomas, Caba, Aringay, San Gabriel, Nagilian, Burgos. Signal number 3, timog na bahagi ng Ilocos Norte, iba pang bahagi ng Ilocos Sur. Iba pang bahagi ng La Union, kanlurang bahagi ng Apayao. Kanlurang bahagi ng Kalinga, Abra, kanlurang bahagi ng Mountain Province. Kanlurang bahagi ng Benguet, hilagang bahagi ng Pangasinan. Signal number 2, iba pang bahagi ng Ilocos Norte, iba pang bahagi ng Pangasinan. Hilagang bahagi ng Zambales, iba pang bahagi ng Apayao. Iba pang bahagi ng Kalinga, iba pang bahagi ng Mountain Province. Iba pang bahagi ng Benguet, Ifugao, Batanes. Cagayan, hilaga at kanlurang bahagi ng Isabela. Hilaga kanlurang bahagi ng Quirino. Kanluran at gitnang bahagi ng Nueva Vizcaya, hilaga kanlurang bahagi ng Nueva Ecija. Hilagang bahagi ng Tarlac. Signal number 1, iba pang bahagi ng Isabela. Iba pang bahagi ng Quirino, iba pang bahagi ng Nueva Vizcaya. Hilaga at gitnang bahagi ng Aurora. Iba pang bahagi ng Nueva Ecija, kanluran at gitnang bahagi ng Pampanga. Hilagang bahagi ng Bataan, iba pang bahagi ng Zambales, iba pang bahagi ng Tarlac. Bagyong Dante. Nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Dante. Huling namata nito sa layong 730 km hilaga-hilagang silangan ng Itbayat, Batanes, na may sustained winds na 65 km per hour at gusts na 80 km per hour. 35 kph ang bilis ng paggalaw nito patungo sa Hilaga. Bagyong Crosa. Ang Bagyong Crosa ay nasa silangang bahagi ng bansa. Huling namata nito sa layong 2,030 km silangan ng Timog Silangang Luzon na may sustained winds na 65 km per hour at gusts na 80 km per hour. Maging handa po tayo sa mga biglaang pagbaha at malakas na hangin dahil sa mga epekto ng mga weather system na ito. Patuloy na sundin ang mga abiso at babala. Dumako naman tayo sa ating partner para sa mga karagdagang impormasyon sa loob ng ating bansa. In the next 24 hours, nakikita po natin na sa loob pa rin yan ng ating area of responsibility sa layong 370 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. So, posible by that time ay may signal pa rin tayo sa ilang bahagi ng extreme northern Luzon. So, that's tomorrow po. And on 48 hours, bukas, or on July 27 or Sunday, posible po na nasa labas na po ito ng ating area of responsibility as low pressure area. So makikita nga po natin hanggang bukas, posibleng nasa loob pa po ito ng ating area of responsibility, itong si Bagyong Emong, at yung habagat continuous pa rin ang pagdudulot ng pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon. Kaugnay dyan, signal number 4 pa rin ang nakataas ngayon sa southwestern portion ng Ilocos Sur, partikular ho sa mga municipality ng Santa Lucia, Santa Cruz, Tagudin, Alilem at Sugpon, maging sa Suyo at sa northern and central portions ng La Union. Signal number 3 naman ho sa southern portion ng Ilocos Norte, rest of Ilocos Sur, rest of La Union, western portion ng Apayao, western portion ng Kalinga, sa Abra, western portion ng Mountain Province, sa western portion ng Benguet at northern portion ng Pangasinan. Habang signal number 2 naman sa natitirang bahagi pa ng Ilocos Norte, rest of Pangasinan, northern portion of Zambales, rest of Apayao, rest of Kalinga, the rest of Mountain Province, rest of Benguet, Ifugao, Batanes, Cagayan kasama ng Babuyan Islands, northern and western portions ng Isabela na northwestern portion ng Quirino at western and central portions ng Nueva Vizcaya, northwestern portion ng Nueva Ecija at northern portion ng Tarlac.
Signal number 1 naman ho sa natitirang bahagi ng Isabela, sa Quirino, natitirang bahagi ng Quirino, natitirang bahagi ng Nueva Vizcaya, northern and central portions ng Aurora, the rest of Nueva Ecija, the rest of Tarlac, the western and central portions ng Pampanga, the northern portion of Bataan, at natitirang bahagi pa ho ng Zambales. So kung mapapansin po natin, buong Northern Luzon at halos buong Central Luzon din nakataas ang signal natin dahil sila po ang directly affected nitong bagyo. Maliban pa sa habagat ay talagang naapektuhan sila ng bagyo yung matinding hangin tsaka yung mga matinding pag-ulan dahil nga po kay Bagyong Emong at yung na-enhance pang southwest monsoon o habagat. Kaya't ating pong abiso sa ating mga kababayan doon, matinding pag-iingat din po ang ating advice at paalala. Continue po na mag-ingat tayo dahil ngayon ay crucial at critical pa po ang kondisyon sa malaking bahagi ng Northern Luzon at Central Luzon. Samantala, in-effect pa rin ng weather advisory sa malaking bahagi ng bansa. So, ibig sabihin, posible pa rin ang more than 200 millimeters of rainfall dito sa Ilocos Norte, Abra, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, at maging dito sa Occidental Mindoro. So, widespread o malawakang pagbaha ang pwedeng maranasan dahil sa mga ulang dala nito. Samantala, 100 to 200 millimeters of rainfall naman dito sa Apayao, Cagayan, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, maging dito ho sa Tarlac, Zambales, Pampanga, Bataan, Cavite, Laguna at maging sa Batangas. Yellow naman o kaya naman ay 50 to 100 millimeters of rainfall ang pwedeng maranasan o ma-receive ho dito sa Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Quezon, Marinduque, Oriental Mindoro, Romblon, Antique, Palawan, Laguna, Metro Manila, Rizal, Bulacan, Nueva Ecija, Aurora, Nueva Vizcaya, Quirino, Isabela at maging dito po sa hanggang Isabela po yung ating yellow warning, ibig sabihin 50 to 100 millimeters of rainfall within the next 24 hours. So again, nariyan pa rin ang mga banta ng pagbaha sa mga nabagit nating lugar dahil sa patuloy na pag-ulan na dulot nga po ni Bagyong Emong at ng southwest monsoon. Samantala, ito naman ang mga lugar na pwede makaranas ng pagbugso ng hangin na outside po sa signal o ibig sabihin, hindi na po siya kasama sa diametro ng bagyo, pero dahil may habagat tayo o southwest monsoon, ay posible pa rin ang pagbugso ng hangin. Dito po yan sa Central Luzon, sa Bicol Region, Calabarzon, Metro Manila, Mimaropa, Visayas, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin, Dinagat Islands at Davao Oriental. By tomorrow naman ay sa Ilocos Region, dito sa Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, sa Visayas, at dito po sa Zamboanga del Norte, Misamis Occidental at Lanao del Norte. By Sunday naman ay Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, at Cagayan Valley, Central Luzon, Metro Manila, Bicol Region, Mimaropa, at maging doon po sa Visayas. Samantala, may gale warning din tayo, so very rough or rough to very high seas ang inaasahan natin sa western coast of Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at sa Zambales, habang rough to very rough naman sa Batanes, Cagayan including Babuyan Islands, Isabela, northern coast of Ilocos Norte, maging dito sa Bataan, northwestern coast ng Occidental Mindoro. At yan muna ang latest